Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Sinabi na naman ng anghel ng Panginoon kay Felipe, tumindig ka at magpatimog sa daang palusong sa Gaza mula sa Jerusalem, ang daan sa disyerto. Tumindig na si Felipe at lumakad, at nakasalubong niya ang isang opisyal na taga-Ethiopia na ministro ni Candace, ang reyna ng Ethiopia. Siya ang tagapag-ingat sa lahat ng yaman ng reyna. Nagpunta siya sa Jerusalem para sumamba sa Diyos at pauwi na noon. Nakasakay siya sa karwahe at binabasa ang aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Espiritu kay Felipe, lumapit ka at sabayan mo ang karwahe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niya ang pagbasa ng lalaki sa aklat ni Propeta Isaías. Tinanong siya ni Felipe, naiintindihan mo ba ang mga binabasa mo? Sumagot ang lalaki, paano ko maiintindihan kung walang nagpapaliwanag sa akin? Itinanong ng mga taga-Ethiopia kay Felipe, pakisabi mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy na propeta? Ang sarili ba niya o ibang tao? Kaya mula sa tekstong iyon na kasulatan, sinimulan ni Piliping mag-ebanghelyo sa kanya tungkol kay Jesus. Sa pagpapatuloy nila sa paglalakbay, dumating sila sa isang lugar na may tubig at sinabi ng lalaki, tubig, bakit di pa ako magpabinyag? Sumagot si Felipe, kung buong puso kang sumasampalataya, pwede kang binyagan. Sinabi ng lalaki, sumasampalataya ako na si Kristo ang anak ng Diyos. Pinatigil niya ang karwahe at kapwa sila lumusong sa tubig at bininyagan ni Felipe ang opisyal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang magandang araw po sa ating lahat mga kapunla. Narinig natin ang pagbasa natin mula sa gawa ng mga apostol. Nagpabinyag ang opisyal na kasama ni San Felipe, dahil siya ay naniniwala na si Jesus ang anak ng Diyos. Ang pagsampalatayang ito ang nagbunga sa kanya ng kaligtasan sa pamamagitan ng anak ng Diyos na napako sa krus. Tayo ba, bilang mga Kristiyano, naniniwala ba talaga tayo kay Jesus na muling nabuhay? Tayo ba ay nagpabinyag sa ating pananampalataya upang kilalanin ang Diyos na siya'y tagapagligtas at gawin ang lahat ng kanyang utos, kanyang tagubilin sa atin bilang kanyang mga alagad. Yan ang pagnilaya natin sa araw na ito. Kung tayo ay nagiging tapat sa ating pananampalataya, Kristiyano, Katoliko, at tayo ba'y gumagawa ng paraan upang mapalago ang mga ito. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pentulot sa tukso, adyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang magandang araw po ulit sa ating lahat. Ingat po.